Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay nasa aralin 3 na po tayo sa inyong subject na akida. At inuulit ko po, ang akida at saka tauhid ay iisa lang po yan. Mas malawak lang na usapin ang akida, kaya natin ginawa na subject yung akida kasi mas malayo po at mas malawak po ang ating tatalakayin dito. Ngayon ay dadako tayo sa mga haligi ng Islam. So kahit sino sa atin dito, maliban lang sa mga bagong yakap talaga sa Islam at wala talagang kaalam-alam, na siyempre ang haligi ng Islam ay 5. Ang unang haligi ng Islam ay ang binibigkas ng mga nagmumuslim, yung shahadatain, na ang kahulugan ay pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. So sinasaksihan po yan ng mga yayakap sa Islam at sa mga malapit nang dumating sa kanila ang kamatayan. At itong number 1 na ito, siyempre ito ang usapin sa tauhid, itong number 1. At ito mga susunod: salat, pagsasagawa ng salat; zaka, yung obligadong kawang gawa. Okay, pag sinabing zaka ay isang obligadong kawang gawa. Saum, ang ibig sabihin ay ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, isang buwan yan. Panglima ay hajj, pagsasagawa ng hajj sa may mga kakayahang sa pananalapi, pangangatawan at sapat na kaisipan. So ang hajj ay hindi po obligado maliban mayroon kang pera at kaya ng katawan mo, okay, at ikaw ay nasa tamang kaisipan. Itong 4 na ito ay sa subject nyo sa fiqh. Itong 4 na to. Itong una, ito ang pag-aaralan nyo talaga sa subject na ito. So ngayon, pupunta tayo sa unang haligi ng Islam, ang shahadatain. Ito ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang at si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Mayroong mga napapalob sa dalawang pagsaksi na ito o dalawang panunumpa o dalawang shahadatain o dalawang shahada. Sa unang napapalob dito ay ang la ilaha illallah. Yan ang unang shahada. Ang unang shahada, kasi dalawa po yung shahada, shahadatain. Ang una ay ang pagbigkas ng la ilaha illallah. O sa transliteration, la ilaha illallah. Ang paniniwala na walang dapat na sambahin maliban sa Allah lamang. So ito ay nangangahulugan na walang Diyos na karapat dapat sambahin. Kasi may mga sinasamba maliban sa Allah, pero iisa lang ang karapat dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Imran, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay sumaksi na la ilaha illa hu, o walang Diyos kundi siya, at maging ang mga anghel at yaong may taglay na kaalaman o mga scholar, ika nga, ay sumasaksi rin. Pinangangalagaan niya ang kanyang mga nilikha ng makatarungan. La ilaha illahu, walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi siya lamang, ang ganap na makapangyarihan at tigib na karunungan. So siya ay sumasaksi kasama ang mga anghel at lahat ng may kaalaman, karunungan. Sumasaksi sila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang susi ng paraiso. Kasi hanggat hindi mo sasaksihan na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang siyang Diyos na karapat dapat sambahin, hindi ka matatawag na Muslim. Kung sasabihin mo lamang na ako ay naniniwala na ang Allah lamang ay siyang dapat na sambahin, pero hindi ka naman sumasamba sa Kanya, so hindi ka pa rin matatawag na isang ganap na Muslim o isang Muslim. So ngayon, dahil ito ang susi ng paraiso, ito ang susi ng Islam, ang shahadatain o ang pagbigkas ng la ilaha illallah, ay hindi yan magiging kumpleto at ganap ang isang susi kung wala siyang ngipin. So bawat susi mayroon siyang ngipin. So ngayon, ang unang ngipin ng la ilaha illallah ay ang kaalaman. Una ay ang kaalaman. Anong ibig sabihin? Kinakailangan na ang nagpapahayag ng kanyang pananampalataya ay mayroong mga pangunahing kaalaman tungkol sa Allah at sa kanyang mga katangian upang ang kanyang paniniwala ay maging tama. So dapat makilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala.
malaman mo ang kanyang mga katangian. Nang sa ganun ay talagang maging ganap ang iyong paniniwala sa kanya. Sa ganito, magkakaroon ng kabutihan ang kanyang pagpapahayag para sa Allah at upang magkaroon ng kapakipaginabangan dito sa mundo pati na rin sa kabilang buhay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. So hindi pwedeng sumamba ka sa Allah na walang kaalaman. Na kilalanin mo ang Allah na walang kaalaman. So dapat magkaroon tayo ng kaalaman sa pakahulugan ng la ilaha illallah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dapat mong malaman na walang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. So dapat kilala mo sino ang Allah, anong kanyang katangian, anong kanyang pangalan. Pangalawa na kondisyon o ngipin ng la ilaha illallah ay ang katiyakan. Anong ibig sabihin sa wikang Arabic? Al-yaqin. Ang nagpahayag ng kanyang pananampalataya ay hindi dapat magkaroon ng pag-alinlangan sa kanyang isipan tungkol sa Allah bilang nag-iisang totoong Diyos, tunay na Diyos, at hindi siya nakikibahagi ng kanyang kapangyarihan sa sinumang nilalang. So dapat tiyak ka 100%, walang duda sa puso at isipan mo na ang Allah lamang ang siyang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin. Hindi magkakaroon ka na siguro, si Jesus ang Diyos. Hindi, wag po mga kapatid, labas po kayo sa Islam. Kapag kayo ay nagdududa na ang Allah ang siyang tunay na Diyos, may duda kayo na baka mayroon siyang anak, ganito ganyan, hindi ka pa rin Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga mananampalataya ay ang mga naniniwala sa Allah at kanyang sugo na hindi nagkakaroon ng pag-aalinlangan. So ang paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala natin sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang Diyos na karapat-dapat sambahin, dapat walang halong pagdududa. Kasi may mga ganyan yung mga bagong yakap sa Islam, sana po gabayan pa sila ng Allah tungo sa matuwid na landas. Meron pang halong pagdududa. Sana mawala po yun. Huwag po kayo magduda kapag tinanggap nyo na po ang Islam at ang Allah lamang ang siyang Diyos na karapat-dapat sambahin. Ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay sugo ng Allah, kapag humarap siya sa Allah na walang pag-aalilangan tungkol dito ay papapasukin siya ng Allah sa paraiso. So ang sino man na sinaksihan niya na ang Allah lamang ang siyang Diyos na karapat-dapat sambahin at si Muhammad ay kanyang sugo at uling propeta, haharap siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta wala siyang pag-aalinlangan dito, papapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Yan po. At hindi nabibilang sa kondisyon na ito ang mga sumasamba sa Allah dahil lamang sa kanilang pag-iingat upang masabi na sila ay nagsasala. Mayroong mga Muslim na nagsasala lamang ng ilang mga sala bawat araw. Halimbawa, may palagi ang hindi nagsasala ng Fajr. Ang iba naman ay nagsasagawa ng kanilang sala sa pagsamba bago matulog ng gabi, dahil sa kanilang pagiging abala sa maghapon. Mayroon din namang nagsasala lamang sa Biyernes. Samantala, ang iba naman ay kapag buwan lamang ng Ramadan. Ito ay ang nagiging pangkaraniwang gawain sa likod ng paglaganap ng mga pangkalahatang kaalaman na ang mga sala ay mga nakatagdang oras, ay may mga nakatagdang oras, kagaya ng pagsasalisan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ng sala ay inutos ng Allah sa mga mananampalataya na isagawa sa itinakdang oras dito. So, dito mga kapatid, ay iba't iba kasi ang tao. May mga nagsasala ng 5 beses ang araw, mayroon dyan Fajr hindi niya sinasama kasi natutulog. Meron dyan every Friday na lang nagsasala. Meron dyan talaga hindi nagsasala. Pero siya ay nananampalataya at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan ng ganitong mga pangkaraniwang gawain ay ang nagkakaroon ng pag-alinlangan sa puso ng mga tao tungkol sa Allah. Totoo. Kasi kung wala kang pag-alinlangan sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagpaparusa, siya ay magbibigay ng parusa sa mga tao hindi maniniwala sa kanya, gagawin mo yung lahat ng salat, hindi mo iiwanan. Ibig sabihin, pagka ganito, hindi ka pa talaga tiyak na baka wala namang parusa, hindi naman tayo parurusahan sa kabilang buhay. Hindi sila tiyak kung ang Allah nga ay totoo o hindi. Sila ay nagsasala lamang upang makatiyak na baka sakali nga totoong nananatili ang Allah at haharap sa kanila sa araw ng paghukom. Subalit ang mga sala na ito, dahil sa kanilang pag-iingat ay walang kabuluhan. Dahil ang mga ito ay hindi nagmula sa katiyakan ng kanilang pananampalataya. Ang mga pag-aalilangan ito ay maaari ring mauwi sa pagbubuyo ni Satanas, kagaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam,
o ang demonyo o Satanas ay pupunta sa bawat isa sa inyo at magtatanong, sino ang lumikha nito at niyan? Hanggang sa kanya itong itanong, sino ang lumikha sa inyong Panginoon? So nakakatakot. Kasi pagka ikaw ay may pag-aalinlangan pa sa iyong relihiyon, so siyempre nakakatakot na pati ang Allah subhanahu wa ta'ala sasabihin mo, may lumikha pa sa kanya, wala dubillah. Ang Allah ang tagapaglikha, ang una at huli, wala nang tagapaglikha. Kaya ito ay nakakatakot na pumasok ito sa isipan mo na itanong mo, sino ang lumikha sa Allah? Kung ito ang tanong, walang katapusan. Sino ang lumikha? Sino ang lumikha? Siya ang una at huli, siya ang tagapaglikha at wala nang tagapaglikha maliban sa kanya. So dapat po mga kapatid, ang pagsasagawa natin ng sala, ito ay alam natin na ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo dapat na magkaroon ng duda sa bagay na ito. Sa mga kapatid, sana tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isagawa natin lahat ng sala na ipinag-utos sa atin. Pangatlo, katapatan o kadalisayan o ikhlas. So pangatlo na susi ng la ilaha illallah ay ang pagkakaroon ng kadalisayan o ikhlas. Ibig sabihin, isa ito sa mga kinakailangang kondisyon upang ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay maging makatotohanan. Binanggit ng Allah sa maraming bahagi ng Quran na ang relihiyong Islam na kanyang itinakda ay ang pananampalataya na ang mga ritual at mga gawain ay nakasalalay sa katapatan o kadalisayan ng mga tao upang ang mga ito ay maging katanggap-tanggap sa kanya. Ang katibayan, sabi ng Allah, ala lillahi dinul khalis. Katiyakan na ang katapatan sa pananampalataya ay para sa Allah lamang. So, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. At sinabi ng Allah, at hindi sila pinag-utusan maliban lamang sa kanilang tapat na pagsamba sa Allah sa pagpapatupad ng kanilang pananampalataya. So dito mga kapatid, sa pangatlo na to, kinakailangan yung pagtanggap mo sa la ilaha illallah ay hindi para kanino man, hindi para sa babae, hindi para sa makabundong bagay, hindi para sa trabaho. Tinanggap mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi merong mga ganyan, totoo lang mga kapatid, hindi po ito maiwasan. Meron po talagang ganyan. Siguro, gusto lang nila mapaluwag yung kanilang trabaho, gusto lang mapagaan sa kanilang trabaho, gusto lang madagdagan ng kanilang sahod, gusto lang magandang pakikitungo sa kanila ng amo, kaya tinanggap nila yung shahadatain. So dapat tanggapin mo ito ng taos-puso. Kaya nga tinatanong natin palagi mga nagmumuslim, tinatanggap mo ba ang Islam ng taos-puso? Kasi may mga ganyan, iba-iba, gusto lang ng protection, ganito ganyan, subhanallah. So ito po nakakalungkot. So siyempre, ito ay sa pagitan lamang niya at sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tanggapin po natin ang Islam, tanggapin natin ang pagsamba sa kisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pakitang tao. O kaya ay hindi para sa mga tao lamang, kundi para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, makatotohanan, as-sidq. Anong ibig sabihin? Kinakailangan na maging makatotohanan ang pagpapahayag ng kanyang shahada nang sa gayon ay hindi ito mawala ng katapatan at maging hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Inakala ba ng tao na sila ay hahayaan na lamang sapagkat sila ay nagsasabing naniniwala na kami at sila ay hindi susubukin? Huwag mong sabihin na ikaw isang mananampalataya at hindi ka na susubukin ng Allah. Katotohanan ng aming sinubukan ng mga nauna sa kanila at katiyakan ay papabatid ng Allah kung sino ang mga makatotohanan at sino ang mga sinungaling. So dito, pag dumating ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikilala dito ang tunay na Muslim. Makikilala ang tunay na mananampalataya kasi yung hindi tunay na Muslim, susuko yan Lalabas ang tunay niyang kulay. So, susubukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mo yan, susubukin ka ng Allah. At dito mapapatunayan ng tunay na Muslim at tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kondisyon ng pagiging makatotohanan ay may kaugnayan sa katapatan. Ikaw ba ay totoo sa sinasabi mo? Hindi ka ba nagsisinungaling? Ang isa ay magiging makatotohanan subalit hindi naman siya matapat. Gayon din ay maaari din siyang maging matapat subalit hindi naman siya makatotohanan. Ang katapatan ay bunga ng pangako sa katotohanan. At mayroong mga Muslim na gumagawa ng kasalanan at nagsasabi na siya ay mag-umrah upang malinis ang kanyang mga kasalanan. At ganitong uri ng tao ay hindi makatotohanan. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili sa pag-iisip na ang Islam ay isang laro na ang ritual ay maaaring laruin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid, maging makatotohanan po tayo. Kung talagang naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ang tunay na Diyos, huwag kang yung para lang sa trabaho, para lang sa protection, kasi may mga ganyan Pero siyempre nakapag-aral po sila, talagang hindi na po sila magkakaroon ng duda
at sila ay magiging tapat na makatotohanan sa kanilang ginagawa. Hindi yung nagtatago. Kumbaga, Muslim lang sa certificate, Muslim lang siya sa harapan ng mga kakwan, pero hindi naman totoo. Kumbaga, sinungaling yun. Okay? So, wag po tayo ganun. Ilayo nawa tayo ng Allah sa ganung katangian. Panglima, pagmamahal o al-mahabba. Anong ibig sabihin ng may pagmamahal? Katulad ng pagiging makatotohanan ng kondisyon ng pagmamahal ay kaugnay din sa katapatan. Ito ay ang likas na ibinubungan ng katapatan upang ang pagpapahayag ng pananampalataya ay maging katanggap-tanggap. Kinakailangan na ito ay inihayag ng dahil sa pagmamahal sa Allah. Ang bawat dahilan na hinahanap ng mga tao ay pagmamahal nila sa ibang mga tao na nagmumula sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Subalit sa mas mataas na katayuan at mas malawak na sakop, likas sa mga tao na kapag sila ay pinagkalooban ng kanilang mga pangailangan, ay minamahal nila ang taong ito na nagbigay sa kanila. Biniyayaan ng Allah ang mga tao na napakaraming mga pamaraan na hindi na nila kayang bilangin. So, siyempre, ang dami na biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kung susubukan ninyong bilangin ang biyaya ng Allah, ay hindi mo makakayang bilangin ng mga ito. So dito mga kapatid, yung pagtanggap mo sa Islam, sa pagsaksi mo na walang ibang Diyos na karapat-dapat sabahin, ay may kasamang pagmamahal. Kasi meron kasi mga tao na mahal nilang Allah, mahal din nila si Jesus bilang anak ng Diyos. Waliyadu billah. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. May mga tao na gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Mahal nila ang Allah, pero mahal din nila yung subhanallah. Hindi pwedeng pagsabayin mo yung pagmamahal mo doon ay kasi pareho ng pagmamahal mo doon. Hindi pwede. Yun ay hindi tunay na nakuha niya ang ngipin ng la ilaha illallah. Ilayo tayo nawa ng Allah sa ganitong katangian. Pang-anim ang pagyuko o pagsuko o inqiyad. Ito ang likas na kahahantungan ng tunay na pagmamahal ay ang pagsuko. So ito, diretso tayo, sinabi ng Allah, wa anibu ila rabbikum waslimu. At manumbalik, sumuko kayo sa inyong Panginoon nang may pagsisisi at sumuko sa Kanya. Manumbalik, ibig sabihin magbalik loob kayo sa Kanya, manumbalik kayo sa Kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsisi at sumuko sa Kanya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. At sino pa ba ang nakahihigit sa pananampalataya ng isa sa sinusuko ang kanyang sarili sa Allah habang gumagawa ng kabutihan at siya isang muhsin o isang mabuting tao na gumagawa ng mga kabutihan at tumiiwas sa kasalanan. So hindi po magiging ganap ang pagtanggap natin ng la ilaha illallah kung wala itong tinatawag na pagsuko. Ibig sabihin ng pagsumuko ka na, lahat gagawin mo, lahat ng utos ng Allah gagawin mo, walang pagtanggi. Bakit ko gagawin yan? Bakit ko gagawin ito? Kasi tinatanggap mo lahat. Kasi sumusuko ka nga eh. At ang panghuli ay ang pagtanggap. At ang panghuli ay pagtanggap. So, ang karagdagang kondisyon ng pagtanggap ay kinakailangan din sa katuparan ng pagsuko na hindi rin narapat kapag ganito ang sasabihin. Gagawin ko ito dahil sa ito ay pinag-utos ng Allah, subalit hindi ko iniisip na ito ay kailangan. Ang pagtanggap ay kinakailangan din upang ang pagsuko ay maging tapat at hindi lamang isang ritual. Kung wala ang ganap na pagtanggap ang kautusan ng Allah ay hindi maayos na naisagawa. Hindi yung napilitan ka lang. Sumuko nga pero sige na nga. Huwag po ganun. Sinasagawa mo yung sala, yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam mo na tinatanggap mo yan ng taus-puso, dahil mahal mo yan, dahil tapat ka, dahil alam mo na yan ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sumusuko ka. Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ang sabi ng Allah, hindi nararapat sa mga mananampalataya, lalaki man o babae, na kapag ang Allah at ang kanyang sugay nag-utos ng isang bagay, na sila ay mayroon pang ibang pagpipilian sa kanilang pagpapasya. Siguro ito na lang gawin ko. Wag itong isang bagay. Pag ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugay nag-utos, wala ka na dapat na pagpilian, gawin mo na agad. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang gabay at kaalaman ay pinadala sa akin ng Allah ay katulad ng isang masaganang ulan na dumilig sa lupa. Ang iba sa mga lupa ay dalisay at malinis at tinatanggap ng tubig o tinatanggap ang tubig. Ibig sabihin, yung lupa, tatanggapin niya agad yung tubig ulan. Kaya't mula rito ay sumibol ang pananim. At ang iba naman sa mga tubig ay umabot sa mga tuyot na lupa na walang tumutubong halaman. Ito ay ang halimbawa ng isang nabiyayaan ng pangunawa sa relihiyon at nakinabang sa kung ano ang ipinadala sa Allah sa akin. Meron naman lupa na tuyo, pero nung naulanan, tumubo. So ito yung mga, lalo-lalo yung mga bagong yakap sa Islam, yung mga tunay na
sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga mananampalataya, kahit na sila ay noon ay wala masyadong kaalaman. Nung nagkaroon ng kaalaman, tinanggap agad yun, tumubo sa kanilang puso yun. Kahit pinag-aralan niya at nakamit ang kaalaman. So nag-aral siya, nakamit ang kaalaman, natuto, lumawak ang kaalaman sa Islam at lumakas ang pananampalataya. At ang isang halimbawa ay ang katulad ng isang hindi nagtaas ng kanyang ulo upang alamin ito at di kaya ay tanggapin ang gabay ng Allah na ipinadala sa akin. Meron naman na lupa na talagang hindi natutubuan. Ito yung mga talagang ayaw na matuto. Ayaw tumanggap ng katotohanan. Ito yung silang mga non-Muslim. Oo. So, dahil yun sa kayabangan, dahil yun sa pumasok na sa kanilang puso ang pagmamalaki. So, inshallah mga kapatid, nakuha po natin ang 7 susi o 7 ngipin ng La ilaha illallah na hindi po dapat na maghiwa-hiwalay. At may pang-8 pa po dito na hindi po nabanggit sa inyong libro. Ito yung kinakailangan mong hindi paniwalaan ang mga sinasamba maliban sa Allah. Kaya gaya na sinabi ng Allah sa Quran, La ikraha fid din, kad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Kinakailangan, kung ikaw ay nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mong tanggihan lahat ng sinasamba maliban sa Allah. May mga ganun kasi, sinasamba ang Allah, pero may mga ribulto pa rin sa bahay. So dapat tanggihan mo yan, ilayo mo yan. May mga sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero nagpapagamot pa rin sa mga may pagtatambal, sa mga mangkukulam. Layuan mo yan. Nag-aalay pa rin sa mga ilalim ng puno. So, hindi sapat yun na pagtanggap sa La ilaha illallah. Sumasamba ka nga sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero kumakatay ka naman sa ilalim ng puno. Pupunta ka naman sa mangkukulam. So, dapat layuan mo, itanggihan mo yung mga sinasamba o inaalayan maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dapat makuha po natin ang ngipin ng La ilaha illallah upang mabuksan natin ang paraiso. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.